Amen. Praise God for His presence this morning, mga igsoon. Magpabilin ta sa pagbarog ug atong ablihan ang atong Biblia ngadto sa ikaunang Kronikas, Kapitulo 12, versikulo 32. Akong usbon, ikaunang Kronikas, Kapitulo 12, versikulo 32. Isakar, duha kagatos ka pangulo nga maantigo nga moila sa lakat sa panahon ug sa pag-ila sa angay nga buhaton sa Israel uban sa ilang mga sako. Ato po dablihan ngadto sa panultihon or Proverbs kapitulo 6 bersikulo 6 hangtod sa 11. Akong usbon, panultihon kapitulo 6 bersikulo 6 hangtod sa 11. Tawong tapulan, kinahanglan nga makakat-on ka og pagtulun-an gikan sa mga hulmigas. Wala sila'y pangulo o dako-dako o hari, apan magtigom sila sa ilang pagkaon sa panahon sa ting-init alang sa tigtugnaw. Magpadayon ka ba lamang og katulog, tawong tapulan? Kanusa ka man mubangon, muingon ka ba lamang, mutagpilaw lamang akong kadyot, o mangigugpos una ako o mupahulay og makadyot. Apan samtang matulog ka, muhasmag kanimo ang mga kawadon sama sa armadong tulisan. Ato po dablihan ang Roma, Kapitulo 13, versikulo 11 hangtod sa 14. Akong usbon, Roma, Kapitulo 13, versikulo 11 hangtod sa 14. Nasayod kamo unsa ng taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata, kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsugod nato sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Magtarong kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalaw-ayan, dili sa pakig-away ug sa pagkamasinahon. Hinuon, himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. Og last mga igsoon adto ta sa Mateo Kapitulo 25 bersikulo 11 hangtod sa 13. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila. Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Amen. Hello. Malingkod ta palihog mga igsoon. Mayong buntag sa tanan. Na imong tapad, welcome igsoon. Imong loyo ing nga nalipay ko nga naa ka karon. Praise God. Labaw na tong gi-welcome ang pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan. O welcome pod sa matag usa sa tanan nga miduyog nato pagsimba sa atong nasod sa Luzon, Visayas, Mindanao ato makaigsuonan nga naa sa gawa sa nasod sa kadagatan man o kamad-an. Welcome. O adto ta sa atong pamalandong karon base sa atong gibasa nga upat ka teksto. Ato ning giuluhan mga igsoon o ready for the times in the last days. Pag andam sa kapanahunan sa katapusang mga adlaw. Magampo ta. Takos ka Ginoong pasidunggan, kay ikaw ang Dios angay simbahon yukbuan. Aniya kami nining taknaa nagiusa sa pag-andam sa among kagalingon, kat-on sa buot nimong among itudlo sa among panahon karon. Panalangin niya ang matag usa. O Lord, salamat sa imong pulong nga imong gipadala. Salamat sa imong balang espiritu nga mugiya, mulamdag sa masalabutan
aron among masabtan ang mga kamatuoran. Bless each one, in Jesus' name we pray. Amen. Karon mga kaigsunan, naata sa panahon. No? Today we are living in a time that demands readiness. Naata karon sa kapanahonan nga nagkinahanglan sa pagpangandam. Ang Biblia nag-ingon sa Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 1 nga ang Dios maoy nagtakda sa mga panahon. Dunay mga nagkalaing-laing panahon nga gitakda sa Dios, no? Makita nato diha sa versikulo 1 sa Ecclesiastes, no? The Bible teaches that God works in season, moments, and divine timing. So, pero daghang mga katawhan nga mamiss nila ang pagpamuhat sa Dios tungod kay wala nila sutaa, susiha, ilha ang mga seasons, mga kapanahunan sa pagpamuhat sa Dios. So karong buntaga, base sa atong pagtuon, doon natay upat ka teksto nga nagtudlo nato nga atong lantawon karon og atong tun-an kabahin sa Christian pagkinabuhi sa Kristohano nining katapusang kapanahunan. Sa unang Kronikas 12:32 naghisgot diha sa pag-ila sa panahon, discerning the times, and og sa Proverbs chapter 6 verse 6 to 11, develop diligence, pagpalambo sa atong pagkugi. Dayon sa Romans 13:11 to 14 naghisgot diha mga kaigsunan, pagbisti o pagsulob sa bisti o pagmata tungod kay duol na ang adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Og ang Matthew 25:11 to 13, no 1 to 13, naghisgot na mga kaigsunan sa kaimportante sa imong desisyon pagpangandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus, sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus. So this text reveal 4 spiritual disciplines necessary for believers in urgent times. Kini nga mga teksto nagpadayag sa upat ka espirituhanong mga disiplina nga angay ikinabuhi sa mga magtotoo sa katapusang kapanahonan. Una makaigsunan sa unang Kronikas 12:32. Naghisgot ni sa tribo ni Isakar. Diba sa Israel, pila gani katribo ang Israel? Dunay 12 ka tribo. Nag-ingon diri sa bersikulo 32, Isakar, 200 ka pangulo nga maantigo nga muila sa lakat sa panahon og sa pag-ila sa angay nga buhaton sa Israel uban sa ilang mga sakop. So mga kaigsunan, unsa man di ay konteksto ani mga kaigsunan. Ang konteksto aning 1 Chronicles chapter 32 nga di ba ang Israel dunay hari og ang unang hari mao si Hari Saul. Pero unsa may nahitabo ni Hari Saul? Ilisan siya sa Ginoo tungod sa iyahang gitawag og repeated disobedience sa Ginoo. Makaplaga nato nga si King Saul disobeyed God's instructions about sacrifice. Sa chapter 13 sa 1 Samuel, giingnan siya nga hulata si Samuel sa diha nga mag-sacrifice ka. Pero wala man niya gihuwat. Imbes nga iyang huwaton si Samuel aron si Samuel mo perform sa sacrifice, siya mo'y gihimo ni Samuel
Maotong Samuel told him that because of this disobedience, his kingdom would not continue. Mauna mga kaigsunan, ang primero, sunod, Saul disobeyed God during the war with Amalekites. Sa chapter 15, mabasa na to nga pinaagi ni Samuel, gisugo siya nga kinahanglan, mao ni ang giingon sa Ginoo nga i-destroy nimo ang mga Amalekites. Apil na ilang mga kahayupan. Pero mga kaigsunan, gi-spare niya ang hari nga si Agag. Og unya, sa diha nga niabot si Samuel, miingon siya nga, ako nang gi-perform ang command sa Ginoo. Niya, naningog man ang mga karnero o mga baka. Miingon nga, unsa man ron? Miingon siya nga, ang akong mga sakop, ilang gi-preserve ang mga tambok nga baka, kay aron ihalad sa Ginoo. Maotong miingon si Samuel, giingonan siya base sa mando sa Ginoo nga to obey is better than sacrifice. Ang pagkamasinugtanon mas maayo pa kaysa sakripisyo. So bisag unsa pa di ay nga sakripisyo makaigsunan, walay makatupong sa simple obedience sa Ginoo. Mao nang ang sunod mga kaigsunan, si Saul nahimong proud og iyang gi-blame ang uban. Instead of admitting sa iyang sala, iyang gi-blame sa iyang mga leaders. Mao nang naang ang Dios nagpili og bag-ong hari nga mao si kaduhang hari sa Israel, si King David. So wala pa gani ma-install si King David, kining 12 tribes, gamay nga tribo, nga mao ang tribo ni Isakar. Naghisgot diha mga kaigsunan, the men of Isakar understood the times and knew what Israel should do. Sila mga kaigsuunan, maantigong muila sa lakat sa panahon. So mga kaigsunan, samtang ang ubang mga tribo, nagtuo sila nga ang hari nila, mao sa Israel, wala sila aninaw nga ang leadership gihatag na sa Ginoo ni Hari David. So unsa may makatunan nato ani makaigsunan sa hinubay sa tribo ni Isakar, sa ilahang kagamay, dili sila lig-on, pero they possess spiritual insight. They recognized that God was raising David as king. So the Hebrew phrase understood the times implies discernment, insight, and perception. Nag-istorya mi ni Brother Glenn kanang bahin sa panagat ba? Kanang mga mananagat, kahibalo na sila mo aninaw sa mga tilimadon. Karon na ay unos, kay nakita nila sa panganod. Karong si manaha, dili ron angay ipanagat kay sulog kayo. Unya, malukot ang atong pukot. Dili ron angay ipanagat kay hayag kayong buwan, kita kayo sa isda atong pukot, sumulik kay ang isda. Karong panahona, angay rong ipanagat kay lunod. Ang lunod, kibali, lunod ang buwan ba? Sa ito pa, gamay rag hayag, musaop dayon. Mausad na'y lantawon nga tilimadon sa mga mamanaay.
Tungod kay kung wa nay bulan, kay dali ra malunod ang bulan, ngit-ngit ang dagat, di ka kita sa pukot, daghag kuha ang mangingisda. Nganuman, maayo sila moila sa panahon. Ang mga tribo sa ni Isakar, maayo silang moila sa mga tilimadon. Di ba ang mga katigulangan sa una kung naamoy mga karaan or kanang lulo nga tiguang nakaistanan, kahibalo na sila, ay naa na po'y daghang kayong mga langgam ng lupad. Moingon day na sila, dunay abnormal nga hitabo. Tinuod man mga kaigsunan, abtag pipila ka adlaw, dunay bagyo, di ba? Ang ubang mga langgam, kahibalo na sila nga karon ting snow, mubalhin na sila og laing lugar. Og ting init na pod. Ang 11 ka tribo walay pag-ila sa panahon. Pero ang tribo ni Isakar, miila sila sa panahon. So, unsa may mensahe nga atong makatunan dinhi mga kaigsunan, makatunan nato ang kinabuhi og sa tribo ni Isakar, mao ang pag-ila sa pamaagi sa Dios. Importante ang pag-ila, no? Perceive God's pattern. Importante ang pag-ila sa pamaagi o plano sa Dios. It means seeing events from God's perspective. Ang tribo ni Isakar, kaila sila, no? They knew what action was required to align with God's purpose. Nga ay wa naman di ay nagustuhi si Hari David. Diri nata mo align, no, ni Hari Saul. Diri nata mo align sa linya nga gika-uyunan nga gipili sa Dios. So, spiritual discernment allows believers to see God at work and respond wisely, no? Ang espirituhanong pag-ila nagtabang sa magtotoo nga makita ang lihok sa Dios o mutubag nga may kaalam. Process the present, no? Pagsabot sa sitwasyon karon o kahimtang karon. Ang iglesia kinahanglan mangutana unsa man ang gibuhat sa Dios karon. Ato bang naaninaw ang sitwasyon nato karon? Sa atong kalibutan, unsay sitwasyon karon? Sa Middle East, unsay sitwasyon karon? Sa Pilipinas, unsay sitwasyon karon? Sa atong probinsya, sa atong munisipyo, sa atong barangay, sa atong pamilya, unsay sitwasyon karon? Unsay mga angay nga desisyon nga atong himuon base sa atong pag-aninaw sa panahon nga ma-align gihapon ta sa plano ug panan-aw sa Dios. Amen. So the church must ask, what is God doing right now? Discernment helps the church respond wisely. So ang Dios nagtawag nato to discern the times, know what God is doing. So believers who discern the moment know how and when to act. Ang sunod mga kaigsunan, pursue God's purpose. Sama sa tribo ni Isakar, sila nagtinguha nga og unsay gusto o katuyuan sa Dios, mo'y ilahang sundon. Those who understood the times continued to fulfill God's mission. God works in divine seasons. No? So knowing what God is doing leads to knowing what God's people should do. Spiritual awareness is understanding God's work. So, mao na mga kaigsunan nga kung masabta nato ang gibuhat sa Dios,
masayran usab nato kung unsay angay buhaton ingon nga mga katawhan sa Dios. Amen ba? So ang mensahe nga makatuna nato sa tribo ni Isakar mao ang pag-ila sa mga panghitabo tilimad-on base sa atong sitwasyon karon og unsay angay natong buhaton. Ang ikaduha makaigsunan, unsa may makatuna nato dire sa Proverbio 6 ngadto sa 11. Naghisgot ni sa kakugi, pagpalambo sa atong kakugi, develop diligence. Si Solomon naggamit og usa ka illustration aron mahimong maayong mutudlo sa kaalam. The book of Proverbs teaches practical wisdom for everyday life. Solomon uses the smallest smallest creature as a teacher and model of wisdom. Unsa man ang pinaka smallest creature? Mao ang hulmigas. Pila na to napaakan na og hulmigas? Pila na to nakakaon na og hulmigas? Kay ang imong pan gikaon na aday sulod nga hulmigas sa sulod sa pan. Tingali wa ta kahibaw pero duna nay nakakaon og hulmigas. Unsa may atong nganong gigamit man na ni Solomon ang hulmigas? Nya giingnan pagyud niya, nag-ingon pagyud siya makaigsunan sa bersikulo chapter 6, Proverbs chapter 6 versikulo 6. Taong tapulan, kinahanglan makakaton ka sa pagtulun-an gikan sa mga hulmigas. Wala sila'y pangulo o dako-dako o hari apan magtigom sila sa ilang pagkaon sa panahon sa ting-init, alang sa ting-tugnaw. So ang mga hulmigas nagbili na tog tulo ka importanteng tulo ka pagtulunan. Una kaning self-motivated work. Wala sila'y pangulo, wala sila'y leader, pero nagpadayon sila sa ilahang trabaho. Wala sila nagkinahanglan nga naay mo oversee nila, naay mo supervise nila. Sila tanan mga kaigsunan disiplinado nga may trabaho, sumala sa asa sila nga station o function. Doon na di ay mga worker ants, na ay mga nursing ants, na apoy mga soldier ants. So ang trabaho sa mga soldier ants mao ang pagprotektar sa ilahang kingdom. Na ay worker ants maong pagbuild sa ilahang balay, sa ilahang kingdom. Ang mga kanang mga napod sila'y kanang gitawag o kanang maoy tig-discover. Mo discover sa mga asa dapit ang pagkaon. Panalitan na ay usa ka humba nga natagak. Ang kanang na ang tig-discover sa pagkaon, di na siya mo'y modalas pagkaon. Magligid-ligid na siya dito sa humba, niya muli siya siyang balay. Pagkabaho sa kauban, mga worker ants, ining kabaho nila, uy, mag-una dayon na siya, dayon musunod man tong iyang mga kauban kay nakabaho sa humba, musunod sila, dayon ila dayon tong dayungan ang sudan padong sa ilang balay. Ang mga worker ants, makabantay ka nga na ay mga wati gidala og mga ants, daghan kayong ants, dako kayong wati pero giguroy sa mga hulmigas na ay usa ka kurit
ang sana pusi nga pan, nahibong ka nganong ang pan ni dagan man ni, naaday mga hulmigas. Asa padong sa ilang balay. So sila mga kaigsunan, maalamon kaayo tungod kay sa mga seasons, sa mga panahon, nagtrabaho sila kung ting-init, kung summertime, mo lihok sila, mo trabaho sila, kay ngano man di, unsa may mahitabo kung ting-ulan sila magtrabaho? Ting-baha. Unsa may mahitabo sa mga hulmigas? Manglutaw na sila. Mao nang samtang ting-init pa, ang mga worker ants, sila mga manarbaho sila, ang mga nangitag pagkaon, manguha na sila pagkaon, aron pag-abot sa ting-tugnaw, ting-ulan, ting-baha, safe ra kaayo silang tanan, wala sila gutme, sakto silang pagkaon, mao nang mahibong ka nga, dakuha atong baha niya pagkaugma, namang gihapoy mga hulmigas. Diin man sila, prepared sila mga kaigsunan. Kahibaw sila, mga maalamon sila, o the ant works before the crisis comes. The ant knew when to work, knew when to prepare, and understood the right timing. Sila mga kaigsunan, maalamon nga nag-andam silang pagkaon panahon sa ting-init, nangandam sila sa wala pa maabot ang kalamidad og mga krisis. Sa espirituhanong bahin, unsa man kay atong makatunan ani mga kaigsunan nga importante dili lang sa espirituhanong bahin, pananglitan gibana-bana sa pag-asa nga dunay super typhoon moabot ugmang adlaw. Unsa man kay imong preparation? Unsa man kay imong buhaton? Posible kaha nga maputol ang kuryente por pila ka adlaw, way kuryente. Posible kaha nga walay baligya nga tubig, posible ka nga maepektuhan ang tubig. So ang uban mga kaigsunan, magpa-charge ng daan sa ilang cellphone, mamalit na daan o pagkaon, kandila, mag-charge sa flashlights, o mamalit og bugas. Nganuman kay nagbana-bana sila sa panahon unya, dili lang taman sa pagbana-bana, sama sa lamigas nga mihimo sila aksyon. Amen? So ang atong pagtulunan mga kaigsunan nga ang kining pagpangandam importante dili lang pagbana-bana sa physical nga bahin, material nga bahin, importante mausab nang giwarningan ang mga tapulan sa verse 9 to 11 nga unsay giingon diha sa verse 9 to 11 sa Proverbs chapter 6. Magpadayon ka ba lamang og katulog taong tapulan, kanus-a ka man mubangon, moingon ka ba lamang mutagpilaw lamang ako kadyot, o mga yugpos una ako og mopahulay og makadyot. Apan samtang matulog ka, muhasmag kanimo ang kawadon sama sa armadong tulisan. So kung kita di mga kaigsunan, dili di ta mubana-bana sa mga tilimadong hitabo, posible nga inigdasmag sa mga kalamidad o uban pang mga hitabo nga dili ta andam, posibleng ma-weaken ta, posibleng dako ang epekto. Sa usa na to kaigsuon dire mga kaigsunan, maingon siya, pastor, naa ba kay katamnan sa inyong saging? Ko naay gamay sa likod sa tagaan ta kag saha. Nya dugay man kay namo pila na kabuhan wa gyud. Hangtod nga sigig pahinumdom nakuha ra gid namo ang mga
murag 4 kasaha or 5 kasaha sa saging. Gitanom na mo makaigsunan. Pag tanom, salamat sa Ginoo nga nakaharvest nami og 2 ka bulig nga saging. Ang kilo sa saging sa merkado tag 70, 80. Pero ang iyang saging kay tambok-tambok man among na tamnan purting taas sa bulig. So dili na mo mahurot among gipanghatag. O kahibalo ba mo katong saging nga makaigsunan? Pag balita nga naay bagyo, kadtong naay nagsugod nagbunga sa bulig, akong gikuha ag dahon, gibinlan na nako sa kadahon. Nya kadtong walay bunga, wala ra nako pamutlig dahon. Ang nahitabo, kadtong wala nako pulongi, nangatumba gyud to sila pag bagyo. Ug unya ang nagpabilin kadtong ikuhaan ako dahon. Ko bintaha gid ining mangandam gyud ta kay tanaw wa pa ni nako andama nga kuha ag dahon. Di gyud ta ka harvest ani. Sama pod atong pagbagyo nga pag hibalo nga dunay kusog hangin, naghangad-hangad nako nga asa mang sangaha ka ani. Posible nga malaksi o matumba kung mobagyo. No tong ipaputol nako ang mga sanga, mga katong dahon sa lubi, mga palwa o tinuod yun makaigsunan. Bisan ako nagpahinumdom sa silingan, pero dunay silingan nga wa lang pud siya mahimog aksyon. Ang iyang balay na tumbahan gyud og dako nga kahoy og mas dako ang damage. Mao nang importante ang pagpangandam sa dili pa moabot ang krisis. Amen? So ang mga hulmigas, maalamon nga magtutudlo, sila maoy atong teacher. Nga kinahanglan kita magkat-on sa hulmigas nga dili ta magtinapulan. Amen? Wala ko nagwali ani makaigsunan kay mga tapulan mo. Nagtuo ko makaigsunan nga mga kugihan ta. Kaya wa pa ka nagkugi, di ka mo ariron. No, kugihan ka sa pagpamati sa pulong sa Dios. Nagtuo ko nga kugihan ka nga muampo. Amen. Kugihan ka, mao nang nagtrabaho ka. So God moves through prepared people. Ang sunod nga teksto makaigsunan sa Roma, kung dunay pagbana-bana, pagpangandam, pinaagi sa atong pagbana-bana sa atong hunahuna. Kung dunay physical nga pagpangandam, sama sa advice sa mga hulmigas, doon na po'y gitawag og espirituhanong pagpangandam sa atong kinabuhi. Unsa maning gihisgutan ni Apostol Paul diri sa Roma 13, Kapitulo 11, versikulo 14. Si Apostol Paul nag-ingon nga hapit na matapos ang gabi ug ang adlaw hapit na moabot. Kinahanglan tang magmata. Di ba kanang matulog ta usahay mo daginot pag yung tagngit-ngit no? Kana bang mingo nga naa pa may ngit-ngit. Di sa kumumata. Pero salamat day aning sayo kaayong mumata makaigsunan kay daghan kayo mahimo. Nakaligo na, nakadibosyonal na, nya nakalungag na, nya alas 6 pa. Pero kanang mumata og alas 9, wa pa'y ligo, wa pa kadibosyonal, unsa pa? Wa pa'y linungag, labi na maintenance. Wa pa kainom niya ang girisitas doktor alas 8. Niya nakamata og alas 9. So makaigsunan, ang pulong sa Dios nag-awhag nato nga we must dress up and wake up
for the day of the Lord is at hand. Kinahanglan tang magmata o magbisti sa tukma nga bisti para sa atong pagsugat sa atong Ginoo. The night is far spent, the day is at hand. So the Apostle Paul, iyahan ang gisulat ngadto sa mga magtotoo sa Roma. Ang kapital sa Roma, makaigsunan, ang siyudad sa Roma, puno sa korupsyon. Dunay korupsyon ang ilahang ang Roma, sexual immorality, drunkenness, violence. So si Apostle Paul nag-remind sa mga magtotoo nga kinahanglan tang magmata tungod kay hapit na moabot ang atong Ginoo. Ang kagabion nagsimbolo na sa paglunang sa mga kasalanan, ignorance, moral darkness. Ang panahon sa adlaw nagrepresentar na nga moabot ang adlaw, mao nang adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesus. The closer the day comes, the more believers must live holy lives. So dunay tulo ka mando si Apostle Paul dinhi mga kaigsunan nga tungod kay hapit na mobalik si Ginoong Hesus, we must cast off the works of darkness. So gilista ni Apostle Paul unsa tong mga works of darkness, no? Nga iyahang gisulti. Gipahinumduman niya tungod kay hapit na mobalik ang Ginoo nga isalikway nato ang mga buhat sa kangitngit. Iyang gipahimangnuan ang mga magtotoo og isulob nato ang armor of light, ang bisti sa kahayag. Unsa may bisti sa kahayag? Isgutan diha sa Episo 6 mga kaigsunan. Nga tungod kay naata sa espirituhanong pakigubat, isulob nato ang helmet of salvation. Okay, ang sundalo dunay helmet. Unsa may gamit sa helmet? Tungod kay ilang gubat sa una, mga pana, bangkaw, magsakay kabayo. So tungod kay pana, posible nga ang pana moigo sa ulo mao nang dunay helmet. Sa atong Kristohanong kinabuhi, dunay arrows of doubt nga palupad si Satanas nga magduha-duha ka sa imong kaluwasan. Magduha-duha ka nga si Hesus makaluwas bagyod nimo. Isulob nato ang breastplate of righteousness. Tungod kay dunay araw si Satanas nga moguba sa imong emosyon. Mao nang dali ra kang mangluod, dali ra maguba imong naong o makadungog kag istorya nga sakit, maguba ang imong simod, mawala imong pahiyom, og di ka malamanuhan ini ka Domingo, ini gawas wa man gyud ko lamanuha. Nabay na wala na dire no. Para ra na sa mga immature nga believers. Nga naman tungod kay dunay araw Satanas mo igo sa atong kasing-kasing nga og mo reakta, dali ra tang makasala mo nang kita putag away. Doon na tayo taming sa pagtuo. Amen. Importante ang taming nato sa pagtuo. Espada nga mao ang pulong sa Dios. Doon na tayo bakos sa pagkamatarong nga atong isulob. Anong armadura man ang tawag sa bakos? Tungod kay ang sundalo og way bakos, daghang kay sa gipangbutang sa iyang kilid. Inigdagan-dagan nito, makahubo na siya. No? So makita ang pagka makauuwaw. O nang kinahanglan isulob nato ang belt of truth ug ang sandalyas sa pagdala sa maayong balita. Amen. So isulob nato makaigsunan og Christians are soldiers in a spiritual battle. The armor of light symbolizes truth, righteousness, purity o katong mga armors nga gisgutan diha sa
Episosize. Clothe yourselves with Christ, Jesus Christ. Unsa may ipasabot ani nga sa atong paabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus, magsulob ta sa angay para sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Dress for the day like holy lives for Christ. This means adopting Christ's character of humility, Christ's character of love and compassion, o sa iyahang pag-resist sa temptation. Diba sa atong panahon karon na ay daghang mga tentasyon moabot sa atong hunahuna, sa atong kinabuhi. Pero si Jesus Christ, na-resist niya ang temptation. Pila na to, doon ay mga temptations. Ako ramay ni isa. Usa ka Kristohanon, bago pang Kristohanon, pastor, tabangi ko. Nga naman, Brad? Nga. Kay bago pa siyang magtotoo, kanang maglaway lagi ko, pastor. Yung nga naman, isuwayan ako nga mobiya ko sa akong sigarilyo. Ikaw nga, ayaw lagpog sa Brad. Noon saan, pastor? Nga, pila man kaha mahurot nimo. Basta malabian, pastor, hapit yun na mahurot na kong usa ka kaha sa usa ka adlaw. Ikaw. Karong adlaw, tunga sa kaha. Ugma 1/4. Hangtod, usa na lang kabuok sa usa ka adlaw. O salamat sa Ginoo nga mayon siya, pastor, isnober na lang gyud ako ang gihimo. So praise God, testimony din siya karon kay pagbalik niyang trabaho nakakita man siya sa iyang mga barkada nga puro nag-aso ang kuan ba, nag-aso. Nya kini nga igsuon nato, kita nako naibog man day siya, natintal siya. Pag-ingon niya nga, "Uy, pastor, kumusta?" "Uy, Brad, kumusta, Brad?" Ako murag nagpawawa pug ko kay murag ako'y nauwa. Masya, "Mayo kay pastor, ayo kayo." Ay ang sigarilyo na soda dire sa iyong bulsa. Pero makaigsonan, na-appreciate nako ang iyang honesty tungod kay miangkon siya nga nag-struggle siya sa iyang tentasyon, pero angay siya tabang sa Holy Spirit o gibag-o siya sa Ginoo. Amen. Atong hatagan ng Ginoo sa masipang pasalamat. So sa atong kinabuhi, doon ay mga struggles, matag-usa nato nga mura maglisod kayo ikinabuhi sa light, but pinaagi sa Holy Spirit nga atong naa siya mo tabang nato, mo pahimangno nato, mo convict nato. Tagaan ta o grasya sa Ginoo nga mahibong ka, uy, nahimo man dayon ako bisag napasok ko. Amen. Hallelujah. Ang kaduha ang last na kaigsunan kining sa Mateo 25 verse 1 to 13, naghisgot ni sa parabol sa napo kaulay nga nagpaabot sa pamanhunon aron sila makasulod sa bangkite sa kasal. Sa ilang kultura, kung dunay kasal dito sa time ni Jesus, dunay usa ka semana nga selebrasyon. Unya, dunay mga sa ato ang kasal na may mga maid of honor, no? Mao na o unsa na, bridesmaids. So ang kaning mga dalaga kinahanglan sila magpaabot sa pamanhunon aron sila makasulod didto sa bangkite sa kasal. O sa ilang pagpaabot kinahanglan kay wa man sila kahibalog kanus-a unsang adlaw, magdala sila og suga nig kagabi. O ang ilang suga kinahanglan sakto nga dunay igo nga lana aron di sila mapagnan. Pero pag abot sa tungang gabi, nagduka sila pareha sa imong tapad.
nagduka sila og unya nakatulog, dili pareha sa imong tapad kay nagduka raman. Pagkatulog, dunay tingog nga ilang nabati, niabot na ang pamanhonon, mata na mo. Ug unya, miabot ang pamanhonon, nanikay-sikay sila, samtang ang 5 nag-andam sila suga, tungod kay naay extra oil, andam silang misugat sa pamanhonon og misulod didto sa abling ganghaan sa gingharian og miapil sila sa bangkiti. Pero kay gibalibaran man tong 5 pagpangayo nila, gingnan sila pamalit lang mo dito, nang lakaw sila. Pagbalik nila mga igsoon, sirado na ang ganghaan. Nanuktok sila, Lord, Lord, ablehime. Ingon ang Ginoo, wala ko kaila ninyo. So mga kaigsunan, ang pamanhonon, ang church, mauni ang bride of Christ. Amen? Unsa man ning church? Group of believers. Kita makaigsunan, iglesia, kita ang pangasaunon ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mao atong pamanhonon. Mubalik siya og kinahanglan andam ta. So, unsa may pagtulunan nga gitudlo ni Jesus diri? Nagtudlo ni nga importante nga ma-recognize nato ang gitawag og the foolishness of neglect. Mailhan nato ang kapakyasan sa pagpasagad. Jesus says 5 of the virgins were foolish. Pag-abot sa tungang gabi ang katong mga andam nag-enjoy dito sa pista tungod kay giablihan sila, samtang gisirhan ang 5. Klaro kayo ang mensahe mga kaigsunan nga ang imong pagpangandam dili ni mahulaman. Readiness cannot be borrowed. Ang imong preparation dili mahulaman sa uban. Di ka moingon nga Glendale, pabaylo ako sa imong lana. Dili ni mahimo tungod kay personal ni nga atong pagpangandam. Amen? So, makaampo ta sa atong igsoon, makaampo ta sa kaayuhan, sa kaluwasan, pero ang atong kaluwasan, personal nato mga kaigsunan. Amen? So, their mistake was not that they lacked lamps, they had lamps, but they failed to bring extra oil. Because they were unprepared. So, ang oil, nag-imply ni og Holy Spirit. Nga, importante, nga ang atong kinabuhi mga kaigsunan, matubilan kanunay sa Holy Spirit, sa presensya sa Ginoo. Kanunay tang nakababad diha sa presensya sa Ginoo. Tungod kay ang imong genuine relationship with God matters. Respond with wisdom and preparation. Ang mga 5 kadalaga nganong nahimo silang maalamon tungod kay prepared sila. Both groups expected the bridegroom, both fell asleep. But only one group prepared. The wise virgins brought extra oil. So daghang mga tao nga mituo ni Jesus, nga si Jesus mubalik, pero gamay ra di ay ang nakaandam. Kining pagpangandam, personal. Dili ka moingon nga, lula, ikaw lay pangandam nako inigbalik sa Ginoo. Di ka makahangyo sa imong papa, kani akong papa, hinimbahon bitaw kay ni. Sayo kay ning mo simba. Mo pay pagpanilig sa simbahan to ana dito. Nya dako kay Biblia. Ingnon ni mga pa, ikaw lay andam para sa ako ang
eternal life, dili pwede makaigsunan. So, importante nga sa atong Kristohanong kinabuhi, atong maandam kini ang atong eternal destination. Christian life requires intentional preparation, not passive expectation. So when the call came at midnight, they were ready. Atong gipang hinaot nga kung moabot na sab ang tingog sa trompeta, kanang imong makita sa imong tapad, naapod na didto makita nimo uban sa langit. Amen. Guol kay makaigsunan no kung ang imong mahal sa kinabuhi di nimo makita, mao nang karon padaan importante nga maandam nato ang atong kinabuhi ug ang atong mga loved ones para sa eternidad. So remember the finality of missed opportunity. While the foolish virgins went to buy oil, the bridegroom arrived. The prepared entered the wedding feast. Then the door was shut. Miabot ang 5, mingon nga, Lord, ablihi mi. But the bridegroom replied, truly I say to you, I do not know you. Unsa may gusto nimong madungog ug naa nata sa pultahan sa ganghaan sa gingharian sa Dios? Welcome or hawa nga ri kay wala ko kaila nimo? Mo na mga kaigsunan nga readiness begins with personal preparation, with personal relationship with God, not just religious activity. Posible nga busy kayo ta sa trabaho sa gingharian, pero wala di ay ta nailhi sa hari. Importante di ay makaigsunan nga nangalagad ta sa gingharian tungod kay nahimo kang anak sa hari. Amen? Naabay anak nga di mailhan. Ilhan jud na. Pero makaigsunan, miingon si Jesus, I say to you, I do not know you. The door was shut for them. Mao na ang pangutana, unsay gusto nimong madungog inig atubang nato sa eternidad? A time will come when the opportunity to prepare will end. Salvation is available today, but Scripture warns that the door will not remain open forever, because judgment follows the return of Christ. Mao nang sa dili pa mubalik si Ginoong Hesus, unsa may angay nimong andamon sa eternidad? Pangutan na imong tapad. Unsa imong angay andamon para sa eternidad? Kung ang lumigas nangandam para sa tingbaha, sa mga Kristohanon, unsa may atong andamon para sa pagbalik ni Jesus? Importante mga kaigsunan nga imong ma-personal encounter, madawat nimo si Jesus Christ as Lord and Savior sa imong kinabuhi, o mahimo kang iyang disciple, obedient disciple sa iyang mga pulong. Amen? Pila na to midawat na ni Jesus Christ. Kung wala pa nimo dawata si Jesus Christ, karon ang urgent, importante nga panahon nga duna kay personal relationship ni Jesus Christ. Kung naglakaw ta sa buhat sa kangit-ngit, karon ang panahon nga wala pa moabot ang tingbaha para sa lamigas, ting ulan, wala pa moabot ang kalamidad, wala pa moabot si Jesus Christ. Naapatay time. So, spiritual readiness must happen before Christ's return, not after.
Do not wait until last moment to be ready. Alert believers have intimate relationship with God, guard their hearts from sin, remain faithful in service, and persevere in hope. So the church must not fall asleep spiritually in a distracted world. Daghan kayo mga distraction karon, mo na nga gipahinumduman tas pulong sa Ginoo. Spiritual alertness means living with constant awareness that Christ may return at any moment. So the greatest tragedy in the parable is that the foolish virgins realized their need too late. Jesus' warning is loving but urgent. So do not wait until the last moment to be ready. Ayaw paghulat mga kaigsunan, tungod kay kung dili ta maandam, posibleng magbasol ta sa ulahi. So ang pangutana, do you truly discern what God is doing in this generation, like sa tribo ni Isakar? Are you spiritually diligent or spiritually lazy? Kung gipahimangnuan, gipahinumduman, gipatudluan ta sa hulmigas, nga magkugi ta, kumusta man ta karon? Andam ba ta mukugi? Dili aron maluwas, kundi aron tungod kay nahigugma ka sa Dios o anak ka sa Dios, mukugi ka para sa gingharian samtang nangandam ta sa iyang pagbalik. Are there works of darkness you need to remove o kinahanglan nimong isalikway? Do na ba'y angay nga bag-uho nato sa atong kinabuhi? Does your life clearly show that you have put on Jesus Christ? So kung mobalik si Ginoong Hesus karon mga kaigsunan, karong human natog simba, or inig ka human natog paniod to, kung mobalik si Ginoong Hesus karon, unsa man kay gusto nimo nga maabtan ka, inigbalik niya. Naglungag, nagampo, nagbasag Bible, nagduwag basketball, pero nagsilgrupod. Unsa man kay gusto nimo nga maabtan ka, inigbalik sa Ginoo. So we are living in a unique moment in history. Nagkinabuhi ta sa usa ka kritikal nga panahon sa kasaysayan. Ang atong kalibutan karon nagatubang sa krisis, sa gubat, kamahal sa gasolina. Iyan po na to nga dili magtakod-takod ning mga laban-laban nga mga nasod sa gubat tungod kay bisag layo ra ang gubat sa ato, ni saka sobras 15 ang litro sa gasolina. Inigsakas gasolina, musaka pud ang bugas, musaka ang plite, tanan mga kaigsunan. Mao na nga importante karon mga kaigsunan, o kita gitawag sa Dios nga ma-discern nato ang panahon. Amen? Iyan po nato nga makapaniid ta sa tilimadon og muhimo tag aksyon pagkugi sa pagpangandam, physically, materially, then spiritually, magpadayon ta sa atong, nagpabilin ta sa pagbisti sa kinaiya ni Kristo o sa buhat sa kahayag nga wala magduka. Amen? Og unya, determinado ta sa atong pagpangandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus tungod kay the night is almost over and the return of Christ is nearer than we think. So let us stand with God's purposes, serve faithfully, and live holy lives until the day when we finally see our Savior face to face.
pila na to malipay kung mabudyong na ang trumpita sa Dios kay kuhaon kaniya. Or pila na to excited, unsa may imong feeling kung mabalik na si Jesus Christ? Maingon baka time pa sa Lord? Or maingon sa ka kadyot sa Lord, or ugma na lang Lord? Or maingon na kag anytime Lord, I am ready. Amen? So, mamalandong ta nining awit mga kaigsunan nga gitawag og I wish I've been ready. Life was filled with guns and war, and all of us got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold, and I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun's come and you've been left behind. A man and wife asleep in bed. She hears a noise and turns her head. He's gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill. One disappears and one left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Oh yeah. The Father spoke, the demons died. How could you have been so blind? There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Praise God. Manindog ta mga igsoon. Wala ta kay balo kanang sa mo abot ang atong Ginoo, pero nagsaad siya nga hapit na siya mobalik. Kung sa unang panahon ang mga magwawali si Apostol Paul ug ang ubang mga preachers nag-ingon nga hapit na mobalik si Ginoong Hesus. Naa na siya sa hapit na ang adlaw. Niadtong gidugayon hangtod karon sa atong panahon, misamot na gyud kaduol nga hapit na gyud siyang mobalik. Ang tinguha sa Dios nga mahimo kang andam sa atong pagsugat sa atong maluluwas ug samtang nagpaabot ta nangalagad ta sa Ginoo para sa iyang himaya. Kung wala pa nimo nadawat si Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas,
wala pa kakahimog desisyon nga siya imuhang dawaton kung wala pa kakahinulsol sa imong sala. Ayaw palabya kining panahon. Imo ning adlaw sa paghinulsol. Adlaw sa pagdawat ni Kristo Jesus. Adlaw sa imong kaluwasan. Kung usa ka nining kabuntagon nga nagkinahanglan sa manluluwas, magadugo tas ng mga ulo ug magaisa ka sa imong kamot timailhan nga imong dawaton si Kristo Jesus ingon nga Ginoo ug manluluwas. Musabat ka nining pag-ampo alang sa hinulsol ug pagdawat ni Kristo Jesus ingon nga atong manluluwas. Amahan nga balaan, daghan kayong salamat sa imong dakong gugma sa akong kinabuhi. Salamat nga imong gihatag ang imong bugtong anak aron mutubos sa silot sa akong kasalanan didto sa cross. Nag-ila ko nga dili makaluwas akong ugalingon, busa ako mapasalamaton nga imong gipadala ang manluluwas imong bugtong anak. Siya na karon ang Ginoo ug maghari sa akong kinabuhi. Limpyuhi ako Ginoo sa tanan kong mga sala. Pasaylua ako sa tanan kong kasalanan. Limpyuhi ako pinaagi sa iyang hamili nga dugo nga naagas dito sa krus sa Kalbaryo. Ani ako nagadawat sa imong saad, sumala sa imong giingon nga ang mutuo kaniya mahimong imong anak. Nga ang mutuo ni Ginoong Hesus makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Salamat sa kalinaw, kalipay sa balang espiritu. Salamat sa eternidad nga imong giablihan para sa naghinulsol, para sa imong mga anak. Sa ngalan Hesus. Awitaw natong awit mga kaigsunan nga kupti ako. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Bukaw, yes God, ang ako nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ugason mo, yes God. Ikaw ang akong gitlinguha ug ibangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko. Feel us, O God. Una ang among mga lamparaw, Dios, among kinabuhi. Fill us, Lord, with your Holy Spirit. Kupti ako ugason mo. Ikaw ang akong gitinguha ug ibangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ako. Yes, fill us, Lord. Fill us, O God. Punon mo sa katapusan, puna kami, Holy Spirit. Punon mo ani ako. This is our prayer, God. Balaan o gamhanan nga Dios, nakita nimo ang among kahimtang. Nakita nimo ang sitwasyon sa among kinabuhi, ang matag usa namo Ginoo, imong nahibaw-an. Nahibalo ka Ginoo sa among tanan nga motibo, tanan nga binuhatan, tanan Ginoo busa. Midangop kami kanimo, misurrender kami kanimo Lord. Nagtinguha kami nga mabayaw ka ug labaw sa tanan. Ikaw ang among Ginoo ug manluluwas nga among alagaron sa tibuok namong kinabuhi. Lord, salamat sa imong saad para sa imong mga anak, Lord. Nga ang tanang mituog midawat ni Ginoong Hesus mahimong imong anak
O Lord, salamat nga ang nagpadayon sa pagbuhat sa imong kabubuton, imong giila Ginoo. Usa pa na lang ini ang matag usa samtang magpaabot kami sa imong pagbalik, nga kanunay kaming andam unsa may mahitabo sa kalibutan, unsa may mga kalamidad, og mubalik man ikaw or kami imong kuhaon, kanunay kaming andam Lord, nga mosugat kanimo. Bless each one, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manlingkod ta mga igsoon, ang Dios magpanalangin. Magampo ta sa pasalamat sa pagtapos. Takos kang pasidunggan, pasalamatan Ginoo, mamauli kami uban ang imong presensya. Mamauli kami uban ang pagtipig sa imong balaang espiritu, ang kalinaw, ang kalipay, masinati sa matag usa. Taliwala sa among mga kalisod, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga kagulanan, o bisan pa sa mga kamahal sa palaliton, ang among makita, ang imong pagkagamhanan. Lord, nga ma-focus kami nga ikaw ang labing dako nga Dios, mas dako pa sa among problema. Lord God, tuguti nga ang imong madagayaong panalangin, imong ipasinati sa matag usa. Salamat sa maayong panglawas, salamat sa protection, provision, Lord, o cover us with your precious blood sa among pagbulag-bulag karon, nga ang gugma samahan, ang grasya ni Ginoong Hesus, ang kalinaw kalipay sa balaang espiritu, masinati gikan sa labing gagmay hantod sa labing hamtong, ang tanan magaingon. Amen.